nang lapitan ako si Sergeant Gomesa. Inilapit po yan ng isang kaibigan sa Universidad ng Pilipinas. Sabi niya, pakinggan mo tong taong to. Dahil gusto niya makausap si Senador Dante Marcoleta. Noong nagsalita si Gutesa, nagulat ako sa mga sinabi. Mali-malitang salapi ang idinideliver sa bahay ni Martin Romualdez. Alam nyo, sinabi pa niya pati ang Department of Health, ang pondo doon pinapakialaman nila. Hindi niya alam ang mga nangyari kung hindi nakita niya yung investigasyon sa flood control. Ang sabi na, Sir, Bicolano kasi si Gutesa, yung aking mga kamag-anakan binabaha. Yung mismong isang kasama ko, pamilya, binaha, nawala ang buong bahay, nawala ang arian. Yung pala pinubuhat nating mali-maleta na pera ay buhat dito sa flood control at mga maanumanyang proyekto ng gobyerno. Kung naalala niyo po ng panahon na yun, ang panawagan ko, panagutin si Martin Romualdez. Dahil tinanong ko si Gutesa, sabi ko, Gutesa, nag-deliver ba kayo ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos? Ang sabi niya, wala po, sir. Ang deliver namin ng pera ay doon kay Martin Romualdez. Anong ginawa po nila? Pinaalis si Saldico. Umalis ka muna dyan, magtago ka, huwag kang magsalita. Noong nagsalita si Gutesa, pinatawag ba yung assistant ni Saldico? Hindi. Pinabayaan makalabas ng bansa. O matapos nung pinabayaan din makalabas, si Manny Punoan, si Bersamin, pinabayaan si Amina Pangandaman. Pero itulugtong ko yung kwento, nagulat ako nung nagsalita si Saldico. Dahil nung nag-usap kami, at kaibigan din para sa abogado ni Saldico, ang sabi ko dun sa tao, alam nyo, maaari nito maiwasan ng 2 taon. Dahil Pangulo si Bongbong Marcos. Kakainin kayo, magtatago kayo. Pero matapos ang 2 taon, pag hindi kayo nagsabi ng totoo, lalabas ang katotohanan na ninakaw nyo ang pondo ng gobyerno at si Saldico ang mastermind. Nagulat ako, nagsalita si Saldico. Anong sinabi niya? Nagdi-deliver ako ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. 100 bilyong piso. At magugulat po kayo, hindi lamang yung nakaraang taon. Magmula pa ng 2023, 2024, 2025, 100 bilyong piso ang direkta na pupunta kay Bongbong Marcos. Ano ang sinabi sa kanya? May kota ka, 2 bilyon, buwan-buwan i-deliver mo. Ano ang nangyari sa mga proyekto natin? Nakita nyo, nandito tayo sa Ortigas. Nandyan ang subway. Yan po, proyekto ng JICA. Dapat dyan may pondo tayong ilalaan para dyan at magbibigay ang Japanese government. Tapos dapat dyan, ng 2028. Sinimulan niya ng panahon ni Pinoy, ipinlan dyan ng panahon ng Pangulong Duterte. Nakuha po ang programa. Lalagyan lang nila ng pondo. Anong ginawa nila? Kinuha ang pondo ng subway, nilagay sa flood control. Noong nakaraang taon, PhilHealth, ang pondo 89 billion. Hindi yung pera ng gobyerno yan. Pera po natin ang contribution. Ang ginawa ng Pangulong Duterte, ang sabi niya, kahit na ikaw ay senior citizen na wala ng pera, o kahit na ikaw mahirap, tutulungan ka na ng gobyerno maglalagay ng pera. Pero kayong mga empleyado, buwan-buwan, binabawasan ng pera natin para maglagay tayo sa PhilHealth. Kaya pera po natin yan. Anong ginawa? Ginawa ang pondo ng PhilHealth, inilagay sa pondo ng gobyerno, inilagay doon sa unallocated funds. Saan nilagay? Flood control project na doso. Yung PDICO, pero din natin yung ibinabayad sa mga bangko. Bakit? Pagka po ang bangko nagsara, meron tayong nilagay na deposito, meron tayong insurance na pera dito. 107 billion. Hindi ho nila pera yan, hindi pera ng gobyerno. Kinuha ang pondo yan, saan nilagay? Sa flood control. Kaya ako si Jun Esperon. Naanon? Si Jun Esperon, pinakilala ko. Nina, Secretary of Defense, National Security Advisor. Ano pa? Chief of Staff. Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. Pareho tayo Chief of Staff. Chief of Staff. Hindi, ito sa militar, mas mabigat ka. Sabi ko,
Ito po ang nangyayari sa bahay natin. Yung proyekto na subway, wala na. Pagkatapos na ng 2020, siya matatapos. Yung North and South Railway, lalagyan ng pondo, wala na. Yung Mindanao Railway, mga taga-Mindanao po natin nandito. Ha? Dapat to may pondo yan. Saan napunta? Wala na sa flood control. Yung sa Iloilo, yung Panay Railway, wala na. Gimaras Project. Panay Gimaras Project. Yan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Yan po ang pondong inanakaw. Taon-taon. Ang sabi, siya naman na nagsimula eh. Siya naman na nagsabi may nakawan. Oo, sinabi na. Pero sa katotohanan, galit ang mga tao. Dahil ang sabi noon, merong 5,000 flood control projects. Bigla akong tayong pinahan ng pinahan. Noong nagalit ang taong bayan, nagsabi siya, imbestigahan. Ang hindi niya alam, babalik sa kanya ang investigasyon. Ang hindi niya alam, yung pondong ninakaw sa flood control, pumapasok pala sa bahay niya. Sinabi ni Sandy ko, 100 billion. Sabi ni Ping Lacson, sinungaling ka, mali yan. Yung pera, ang nag-deliver, ang sabi niya, ay si Bernardo. Ibinigay kay Trikip. Sabi ni Sandy ko, Senador, mali po yan. Ibang pondo ba yan? At ang binigay kay Presidente, 52 billion pesos. Isang taon lang po yan. Kaya po ako sa konsensya, pagkatapos ng mangyari kay Contessa, hindi na ako nanahimik. Si Contessa hanggang ngayon, kinuha nila. Nasa kanila. Nagsalita sa Senado, sabi ni Contessa, hindi ko na ako kailangan ng proteksyon ng DOJ. Ako na humbala sa sarili ko. Matapos po noon, dinitain nila. Hanggang ngayon, kausap ko misis, at meron po kami pureba na dinitain nila. Pinabaliktad na nga nila eh. Pumirma daw na hindi totoo ang sinabi niya. At ang sabi po niya doon, pinangakuan ko daw at ni Dante Marcoleta ng pera para sabihin niya yung mga bagay na yun. Alam mo, sabi ko, okay na. Kahit bumaliktad na si Contessa, iba na yung sinabi niya, walang problema sa akin. Ang importante, palayain niyo yung tao. Dahil yung sundalong to, siya ang pinaka hindi kumita. Siya ang walang interes. Nagbitbit lang to ng pera. At nakita nito na mali pala yung ginawa ng mga panahon yun. Bakit nila paparusahan ng gano'n? Bakit nila tatakutin ang pamilya? Marami pa ho ang lalabas at magsasalita tungkol doon sa kaperahan. Ngayong araw lang ho, binigay sa akin yung listahan ng taon-taon na 100 bilyong piso na kinukuha mismo ng Office of the President. Mismo ng Pangulo. Iba pa yung flood control na pinag-usapan natin. Ito, direkta sa kanya. Yung 8 bilyon, iba pa ho yun. Ngayon lang ho natin nakita. Kaya ako nagpapasalamat sa inyong lahat na tayo hindi manahimik at tayo ay kumilos. Tayong lahat magkaisa na kumilos at pag-resigning ang Pangulong ito. Yes! Yes! Importante ho ang pagkakaisa natin at ipakita natin yung ating lakas. Kahit maliit na grupo pa tayo, magpalakas at magpadami. Dahil ang EDSA uno, napuno sa ganyan. Ang sabi ng military, withdrawal of support. Nag-withdraw ang mga sundalo, nagbaliktaran at sumama sa mga nagpo-protesta. Ng EDSA 2, nandyan na po ako, sundalo, si General Esperon, ako po'y nasa Kongreso. Ang sabi ng military, we will withdraw our support dahil wala nang negosyante. Nakikita nila ang problema ng ekonomiya. Wala nang mga taong gobyerno. Nakikita nila wala nang tiwala sa ating pamahalaan. Ang sambayanan, maging ang mga OFW natin, wala nang tiwala sa gobyerno. Kailangan natin ipatinig ito, malakasin ang ating pagkilos para ang ating sandataang lakas. Ang mga negosyante, ang simbahan magsalita na, bumaba ka na dyan kung nais mo maayos ang kanyang Pilipinas. Sa inyo po lahat, sa pagkakaisa po natin, of course, kay Congressman Jing Paras. Saan si Congressman Jing? Ayan po, ang ating pong tagapangulo. May gagawin po yan, si Congressman Jing. Samahan po natin. Yes!
Baka ho, makulong tayo, pero huwag tayong matakot. Isolferas tayo, huwag tayong matakot. Dahil pag hindi gagawin ni Kong Ching ang gagawin niya, kasama si Jun Esperon, kawawa ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Pag hindi tayo may kilos para tanggalin ang Pangulong to, kawawa na ang sambayan ng Pilipino. Wala nang pag-asang bayan. Wala nang pag-asa ang ating bansa. Ang dami nating pera. Ang dami nating resources. Agrikultura. O bakit po mahal ang sibuyas? Anong sabi ni Santico? Kinontrol nila ang smuggling para sila kumita. Bakit ba yung sugar quota? Kinontrol dahil yung pagka ikaw mag-import, pupunta ka ng Department of Agriculture. Sindikato nila ang kumuha ng quota. Sila din ang nagparating ng asukal dito. Doble, triple presyo. Pati sibuyas, asukal, lahat. Magtataka ka Pilipinas, ang daming mga tanim. Pero ang Singapore, walang bukid, mas mura bilihin. Ang Malaysia, mas mura asukal, mas mura sibuyas. Ganitong klase ang nangyayari sa pamamahala ng ating bansa. Kawawa ang Pilipino. Gatasan po ang pondo natin. Gatasan tayo nagtatrabaho. Kaya ngayong gabi, ngayong araw at sa mga darating na araw, sama-sama tayo, tulong-tulong, ibabagsak ang Pangulo, hindi ang gobyerno. Pag-isayin, si BBM, hindi ang administrasyon. Mabayo kayo at kabuhay ang bansang Pilipinas. Nag-aalam. Maraming salamat, Congressman Mike Defensor. Sergeant Gomesa. Inilabing po yan ng isang kaibigan sa Universidad ng Pilipinas. Sabi niya, pakinggan mo tong taong to. Dahil gusto niya makausap si Senador Dante Marcoleta. Noong nagsalita si Gomesa, nagulat ako sa mga sinabi. Mali-malitang salapi ang idinideliver sa bahay ni Martin Romualdez. Alam niyo, Unang pagkakaisa upang baguhin ang nabubulok na pamulungan upang ang gobyerno ay maging matino. Hindi para babagsakin ang gobyerno ng Tribunal. Malinaw tayo dyan. At ito po ang efforts mula sa Estados Unidos ay mayroon pong sulat na inihanda. Panawagan